I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, pumayag si Jong Risan sa alok ni Hajan na magtrabaho para sa kanya. Binisita rin siya ni Kun Ran Hoa, ang matriarch ng Thousand Treasure Gold family at nagkasundo sila ukol sa pagtatayong muli ng Joksa family. Ngunit para makuha ang 1/3 ng pagmamay-ari nila gaya ng pinagkasunduan, kailangan niyang makahanap ng antidote para sa mga may sakit na miyembro ng Joksa family. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtungo si Hajan sa sekta ng Hao at nakipagkita kay Sangbek, ang vice master nito. Sabi ni Hajan, sekta ng Hao, sabi ko na Akala ko nakatago ang headquarters ninyo sa isang eskinita o pamilihan kung saan man. Hindi ko talaga inaasahan na nandito kayo sa isang lambak. Mukhang naka-jackpot talaga kayo Laking gulat ng tauhan at tanong niya, sino ka? At naghandang ilabas ang kanyang espada. Ngunit pinigilan siya ni Sangbek, bagamat natatakot siya ay nagtanong, galing ka ba sa dakilang kabundukan? Ang tinutukoy ni Sangbek ay ang headquarters ng demonic cult na pinaiksing dakilang 100,000 kabundukan. Casual na sabi ni Hajan, "Oho, tama ang hula mo." Sabi ni Sangbek, "Magpakilala ka." Nakangiting sagot naman niya, "Soryang." Napanganga si Sangbek at napakunot ang noo, habang tinatanong sa isip, "Soryang? Meron bang nagngangalang Soryang na nagmula sa demonic cult?" Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto kung sino ang kaharap niya. Bumati siya, "Ako si Sangbek, ang vice master ng sekta ng Hao, ay bumabati sa ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult." Napangiti naman si Hajan at Anya sa kanyang isip, bihira lang ang mga nakakaalam ng mga pangalan ng mga disipulo ng Demon Lord sa buong Murem, pero alam niya kung sino ako. Tulad ng inaasahan ko sa pangalawang pinuno ng sekta ng Hao, nakilala sa paghawak ng lahat ng impormasyon ng Murem kasama ang sekta ng mga pulubi. Naglakad si Hajan papasok sa opisina at nilampasan si Sangbek. "Anya, hindi naman tayo ganoon ka-close para uminom ng tsaa ng magkasama, kaya't didiretsahin na kita. Malapit ka sa Steel Blood Fortress, hindi ba? Unorthodox ang pinagmulan mo. At sa palagay ko, malapit ka rin sa Slaughter Pavilion, tama?" Napuno ng pangamba si Sangbek at sabi sa kanyang isipan, kahit gaano pa kami manlaban, kahit kailan ay hinding-hindi namin matatapatan ang Heavenly Demon Divine Cult. Kaya kapag nagkamali ako dito, maaaring katapusan na ng buong sekta. Prenteng umupo si Hajan sa kanyang opisina at iniangat ang kanyang paa sa mesa. Pabiro niyang sabi sa tensyonadong si Sangbek, "Hindi ako naparito para i-blackmail ka o ano paman, kaya mag-relax ka lang. Gusto ko lang na hanapin mo para sa akin ang isang tao na bihasa sa sining ng lason mula sa mga pinuno ng Sichuan-Tang clan. Ang pinakamalapit na nandito." Pinagpawisan ng malamig si Sangbek at kinumpirma kung tama ba ang kanyang narinig. "Ang tinutukoy mo ba ay Yuyong Tang clan?" Inihagis ni Hajan ang isang supot na may lamang pera sa lapag, at sinabi, "Narito ang paunang bayad ko. Kapag nagtagumpay ka sa pinapagawa ko, gagantimpalaan kita ng malaki. Mayroon kang 5 araw. Natigilan si Sangbek, at nang mapansin ito ni Hajan, tanong niya, "Bakit? Nagdududa ka ba sa kakayahan mo?" Nag-aalangang sabi ni Sangbek, "Well, hindi naman ito imposible. Pero patawad, hindi ko matatanggap ang kahilingan na ito." Kinuha ni Sangbek ang supot at ibinabalik sa batang Panginoon. Paliwanag niya, "May ilang organisasyon na hindi namin ginagalaw. Ang Sichuan-Tang clan ay isa sa kanila. Kahit kailan ay hindi pa namin ipinagbili ang kanilang impormasyon." Napapikit si Hajan at kinuha ang supot ng pera, at ibinalik sa kanyang bulsa. "Anya, talaga bang tinatanggihan mo ito? Malaking halaga rin ito." Nag-igting ang panga ni Sangbek, iniisip niya palang kung anong mangyayari kapag tinanggap niya ito. Alam niya na katapusan na ng sekta ng Hao sa sandaling malaman ng Tang clan na ibinenta nila ang impormasyon nito sa demonic cult.
Sa ilang aspeto, kilala ang Tang Clan bilang mas malupit at mas determinado kaysa sa demonic cult. Tanong ni Hajan, natatakot ka ba na paghihigantihan ka ng Tang Clan? Halos lumuwa ang kanyang mga mata sa gulat at napuno ng kaba sa tanong na ito. Napatayo si Hajan at sinabi, mukhang ganun na nga. Sa palagay ko ay hindi ka pinuprotektahan ng Steelblood Fortress. Magpapaliwanag pa lang sana si Sangbek nang sabihin, kami ay, ngunit pinutol ni Hajan ang kanyang pagsasalita. Aniya, oo nga tinatawag niyo itong pagsasanay, pero alam kong tinatrato lang nila kayong lahat na parang mga utusan. Sabay napakamot sa ulo si Hajan at sinabi, parang naparami na ata ang mga dinadala kong mga bagong tao sa panig ko kamakailan. Pero ang pinakakulang sa akin ay ang kapangyarihan ng impormasyon. Wala namang problema isa loob ng Divine Cult, pero para mas maging aktibo ako sa labas, sa tingin ko, ang kawalan ng sapat na impormasyon ay magiging malaking hadlang. Inilahad ni Hajan ang kanyang kamay kay Sangbek bilang alok ng pakikipagtulungan, at sinabi, pinapangako ko na paprotektahan ko kayo mula sa mga kaaway, kahit na maging mas malakas pa sila sa akin. Magtrabaho ka para sa akin. Napanganga sa gulat si Sangbek at di makapaniwala sa sinasabi ng batang Panginoon. Ngunit yumuko siya at magalang na tumanggi. Aniya, patawad po. Napasuntok sa ere si Hajan sa inis at di mapigil ang bulyawan siya, Arg. Ang lakas mo makipagtigasan. Ayaw mong tanggapin ang hiling ko, at ayaw mo rin magtrabaho para sa akin. Ang hirap mong kausap. Nanatiling nakayuko si Sangbek at nagpaliwanag, hindi ako maaaring magsinungaling dahil lang isa kang bisita mula sa dakilang kabundukan. Kaya sana ay maunawaan po ninyo. Sandaling natahimik si Hajan at naisip niya, hindi na masama. Saka siya nagsalita, kung ganun, mukhang wala na akong ibang pagpipilian. Pero gusto ko pa rin makakuha ng impormasyon tungkol sa Tang Clan. Mayroon akong regalong sa tingin ko ay magugustuhan ninyo. Isang regalo, tanong ni Sangbek, at sa isang iglap ay lumitaw sa ibabaw ng mesa ang patong-patong na mga talaan na kinuha ni Hajan gamit ang telekinesis. Sabi niya, ito ang listahan ng mga transaksyon na nakuha ko mula sa Slaughter Pavilion. Nakasulat din kayo rito. Sinimulang baklati ni Hajan ang isa sa mga talaan, habang nagpatuloy sa pagpapaliwanag, isang intel organization na nagtatrabaho kasama ang isang assassin organization para sa isang panukala. Well, hindi naman talaga ako masyadong curious, pero sa tingin ko, maraming tao mula sa Righteous Heavenly Alliance ang magiging interesado rito. Alam niyo naman kung gaano kamalikhain ang mga taga-Righteous Heavenly Alliance, di ba? Sa tingin niyo ba nasusubukan nilang tapusin kayo kapag nalaman nila ito? Ang pagtataka at pangamba sa mukha ni Sangbek ay napalitan ng matinding takot at pagkagalit dahil isang malaking banta pala ang naghihintay sa likod ng tinanggihang kahilingan. Ngunit walang magawa si Sangbek kundi magngit-ngit sa galit at murahin sa kanyang isip ang batang Panginoon. Nakangising sabi ni Hajan, bibigyan kita ng 4 na araw sa halip na 5. Kaya kailangan mong bilasan. Kung hindi ay mapupunta ang listahang ito sa mga kamay ng Righteous Heavenly Alliance. Habang nasa teritoryo ng Joxa family ng Heavenly Demon Divine Cult, gulat na gulat si Kun Ranhua sa ginawa ng ikatlong batang Panginoon. Sabi niya, so, kinabagsak mo ang 3 assassin organizations mula sa Timog, at nag-request sa iba pang 3 upang sereduhan ang daan papuntang Sichuan, at pinagbantaan ang sekta ng Hao, at kinidnap ang taong ito. Halos walang malay ang bugbog sarado at nakagapos na lalaking dinala ni Hajan. Ngunit tila buong pagmamalaki pang sumagot si Hajan, aniya, tama ayon. Di makapaniwala si Kun Ranhua at naisip niya, hay pambihira. Talaga bang disipulo siya ng Demon Lord? Parang isa siyang isang ligaw na aso. Sinubukang magpaliwanag ni Kun Ranhua, batang Panginoon, naiintindihan ko na pinili mo ang isang landas na magdadala sa iyo ng pinakabilis na resulta. Sagot naman ni Hajan, salamat sa papuri.
Ngunit hindi siya pinupuri ni Kumranhua kundi pinagsasabihan. Tinuro niya ang kawawang lalaki at nagpatuloy sa pagpapaliwanag, pero ang taong ito ay hindi lang karaniwang miyembro ng Tang Clan. Siya lang naman ang pinuno mismo ng Poison Dragon Pavilion. Ngunit pilyong ngumiti lamang si Hajan at natatawang sumagot, hindi ba mas maganda nga iyon? Inaasahan ko na ang isang taong tulad niya ay alam kung paano gumawa ng lunas para sa deity destruction poison. Sa puntong ito ay di na napigilan ni Kumranhua ang kanyang galit, parang isang ina na pinagagalitan ang isang batang paslit. Sigaw niya, ang pinuno ng Poison Dragon Pavilion ay kapatid ng patriarka ng Tang Clan. Dito natigilan si Hajan at saka sumeryoso. Naglakad siya palayo at nilampasan si Kumranhua, habang sinasabi, mukhang nag-aalala ka sa magiging epekto ng pagkidnap na ito, ngunit nakakaligtaan mo ang isang mahalagang bahagi. Ang Tang Clan ay isa sa mga grupo na may matinding hinanakit ang Divine Cult. Sila pa nga mismo ang nagbigay ng lason sa mga bastardo ng Sword Palace, na nagdulot ng napakalaking pinsala sa atin. Sila rin ang nagsimula ng laban na ito. Ang mga bastardo ng Tang Clan ay may kasabihang gaya nito, gantihan ang mga kabutihan ng doble at gantihan ang mga maling gawain ng 10 beses. Pero naiiba ako, maaaring hindi ko magantihan ang mga kabutihan, pero kung may gagawa sa akin ng mali, kailangan ko silang gantihan ng 20 beses para makalimutan ko ito. Napadilat ang lalaki at sinaman siya ng tingin. Gayon din ay matalim siyang tiningnan ni Hajan at saka nagpatuloy sa pagpapaliwanag, ni hindi ako magiging kontento kahit paputulin ang mga kamay at paa niya, at pakainin sila sa mga aso, tapos nag-aalala ka sa magiging resulta. Hindi ito isang bagay na dapat pinuproblema ng pinuno ng isa sa 7 pamilya. Natahimik naman si Kumranhua at tumalima sa kanya ang mga sinabi ng batang Panginoon. Napagtanto niya sa kanyang isip, matigas siya. Mas matapang at mas matatag siya kaysa sinumang kasapi ng Divine Cult na nakilala ko. Kasabay nito, ang kanyang pag-iisip ay 100% tumutugma sa mga ideal ng Divine Cult. Hindi pangkaraniwan sa isang kasapi ng Divine Cult na manatiling walang kibo at hindi maghiganti pagkatapos magawan ng masama. Habang tahimik na nagninilay si Kumranhua, pinagsisipan ni Hajan ang master at sinabi, aba ang lakas ng loob mong suman ako ng tingin gaya niyan. Maya-maya ay nagsalita si Kumranhua, ako ang nakalimot sa mga pamamaraan ng Divine Cult. Ipagpatawad mo. Nilingan siya ni Hajan at sinabi, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin mula ngayon. Sabi ni Kumranhua, kung gayon, ang problema natin ngayon ay kung paano natin siya mapapagsalita ukol sa kung anong kailangan nating marinig. Sagot naman ni Hajan, well, kailangan lang natin siyang bugbugin. Ngunit di mapigilan ni Kumranhua na mag-alala, at sinabi niya, alam mo naman kung ano ang ugali ng Tang Clan. Talagang matitibay ang kanilang kalooban at pag-iisip. Karamihan sa mga anyo ng pagtutorture at paraan ng pananakot at pagbabanta ay hindi sapat upang pakantahin sila. Tumawa ng malamig si Hajan at puno ng kumpiyansang sumagot, kung ganon, mukhang kailangan ko lang gumamit ng kakaibang pamamaraan sa pagtutorture. Hindi naman sa pagyayabang, pero wala pa akong nakikitang nagawang makatiis sa aking mga paraan ng pagpapahirap. Siyang tunay dahil bilang Assassin King, iba't ibang klase ng pamamaraan ang kanyang natutunan at nagamit sa nakaraang buhay. At handa siyang gamitin ang kanyang mga kaalaman at kasanayan para dito. Nasindak ang master habang nakikinig sa kanilang pag-uusap. Di nagtagal ay nagtagumpay si Hajan na makuha ang kinakailangan mula rito. Iniabot niya ang isang piraso ng papel na may mga patak ng dugo. Balot ng dugo ang kanyang mga kamay kagagaling lamang sa pagtutorture. Aniya kay Kumranhua, heto na. Nakasulat dito ang mga panuto kung paano gumawa ng lunas para sa deity destruction poison. Binuhay ko siya kung sakali pero sigurado akong lihay timo iyan. Kinuha ito ni Kumranhua, saka pinunasan ni Hajan ang kanyang mga kamay at mukha.
Habang binabasa ni Ranhua ang mga nakasulat, hindi pa rin siya lubos na makapaniwala kung paano ito nagawa ng batang Panginoon. Halos matulala na lamang siya sa harapan nito habang iniisip sa kanyang sarili, hindi ko talaga siya mabasa kahit anong gawin ko. Hindi dahil sa hindi kapani-pani walang bilis ng kanyang pag-unlad o dahil sa kanyang pambihirang kakayahan na mag-torture ng ibang tao. Ngunit hindi ko ito inaasahan ang ganitong pagiging kalmado mula sa isang taong napakabata pa, para bang isang veterano ng Jiangho ang sumanib sa kanyang katawan. Nagtatakbo naman palapit sa kanila si Dongpil at sinabi, "Batang Panginoon, nilinis ko na lahat ng kalawang sa mga sandata ng mga martial artist ng Joksa family." Dahil dito pinuri siya ni Hajan, "Good job." Tanong ni Ranhua, "Kalawang. Bakit?" Paliwanag naman ni Hajan, "Sa pilitan silang nagpapahinga ngayon, hindi makabangon dahil sa lason. Kahit na maibalik nila ang kanilang inner energy, hindi magiging madaling gumalaw-galaw tulad ng dati. Mas makakabuti kung makakapagsanay sila gamit ang mas maayos na mga sandata man lang at upang tulungan silang gumaling ng mas mabilis." Napabuntong hininga na lang si Hajan, at nagpatuloy, "Hay! Ang daming kailangan gawin para maalagaan sila." Napuno ng pagkamangha si Ranhua sa tila salungat na pag-uugali ng batang Panginoon. Aniya sa kanyang isipan, talagang napaka-misteryoso niya. Minsan, sobrang brusko niya, pero kung minsan naman, para siyang isang matuwid na martial artist na taga-orthodox. Sabi ni Ranhua, "Salamat sa lahat." Sagot naman ni Hajan, "Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin upang makuha ang parte ko sa pagmamayari. Kung hindi, ano pa bang ibang dahilan ko para gawin ang lahat ng ito?" Napangiti naman si Ranhua at sinabi, "Parang kasalungat ito ng sinabi mo kanina. Samantalang ikaw ang nagpapangaral sa akin tungkol sa paghihiganti. Matagal na rin mula nang makatanggap ako ng aral na puno ng kaliwanagan gaya niyan." Bigla namang nahiya si Hajan at sinabi, "Ano ba yan, kung ano-ano lang naman sinasabi ko. Huwag mo nang pansinin. Pambihira." Dahil dito ay inasar siya ni Ranhua, "Nahihiya ka ba?" Tanong niya habang natatawa. Nagitla naman si Hajan at biglang naging defensive, "Nahihiya? Ako? Bakit naman?" Sabi ni Ranhua, "Narinig kong marami kang naging hindi magandang karanasan sa Joksa family, pero heto ka ngayon tinutulungan sila." Depensa naman ni Hajan, "Hindi ko sila tinutulungan Ginagamit ko sila para sa sarili kong kapakinabangan. Naging tulong din sila sakin sa huli." Ngunit pilyong sumagot lang si Ranhua, "Sige, sabi mo Pagmamatigas naman ni Hajan, "Seryoso ako." Lalong natawa si Ranhua at lalo siyang inasar, "Oh my, bakit ka ba nagiging defensive?" Sagot naman ng napipiko na si Hajan, "Hindi ako defen." Pero hindi na itinuloy ang kanyang sinasabi at napabuntong hininga na lang siya. Sa pagtatapos ng mahabang araw ay naghanda na sa pag-alis si Hajan kasama si Dongpil. Sabi ni Hajan, habang hinahatid siya ni Ranhua palabas sa tarangkahan, "Maraming nangyari, pero nag-enjoy rin ako, salamat sa iyo." Mapagpakumbabang sagot naman ni Ranhua, "Huwag mong sabihin iyan. Ako ang nakikinabang sa kabutihang loob mo." Magalang na nagpaalam si Hajan, "Aniya, pakiusap, dalawin mo ako kapag bumisita kang muli sa Divine Cult. Ililibre kita ng masarap na pagkain." Nakangiti namang sagot ni Ranhua, "Nakakatukso naman yan. Sige, maglalaan ako ng oras upang makabisita balang araw." Saka kumaway si Hajan at nagsimulang maglakad palayo. Yumuko si Ranhua kasama ang kanyang mga tauhan sa paalis na batang Panginoon. Napasambit na lamang siya sa hangin, "Aba, ang hirap tuloy malaman kung sino ang mula sa Orthodox faction at sino ang nasa demonic cult dahil dito." Sa loob ng Divine Cult, ang pagbabalik ng batang Panginoon ay naging laman ng mga usap-usapan sa mga miyembro. Sa isang kalye, nagchichismisan ang tatlong mandirigma. "Nabalitaan mo bang bumalik na ang ikatlong batang Panginoon?" Tanong ng isa. "Oo nga, 3 buwan na rin mula nang umalis siya, di ba?"
Tugon naman ng kanyang kasama. Nabalitaan kong medyo nagpabida raw siya sa misyon ng pag-iinspeksyon. Tanong ng isa, paanong nagpabida? Sinagot naman siya ng isa pang kasama. Ang sabi, tinuruan niya ng leksyon ang mga patriarch na nanlaban o tumanggi sa inspection. Di mapigil ang mamangha ng isa, mukhang ipinakita niya ang dangal at dignidad ng divine cult. Nakangiti namang sumang-ayon ang isa, nakakamangha talaga, di ba? Di ba't siya ang unang nakasunod sa mga pinag-utos ng Demon Lord ng ganito kaperpekto, sunod sa unang batang Panginoon? Ngunit sinundan niya ito ng isang mapanuyang tanong, hindi ka ba naaawa sa ibang mga disipulo? Inosenteng tanong naman ng isa, anong ibig mong sabihin? Sagot niya, yung unang batang Panginoon ay magaling na noon pa. Pero kasi meron bang iba pang nakapagpa-impress ng ganito sa Demon Lord at sa mga buong divine cult maliban sa ikatlong batang Panginoon? Bigla namang kinabahan ang isa nilang kasamahan at pinagsabihan siya, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kung saan-saan. Pero nagpatuloy siya, aba bakit? Tsaka di ba yung ikalawang batang Panginoon, ni hindi pa siya binibigyan ng utos o anumang responsibilidad ng Demon Lord kahit kailan. Muli siyang sinita ng kasama, hoy, itigil mo na yan. Baka mauna ka pang mamatay kaysa sa nakatakdang araw ng kamatayan mo. At nagsimula na silang maglakad papalayo. Tumatawang sabi ng isa, hindi akma sa ideal ng demonic cult kung mamamatay man ako sa katandaan, di ba? Ang mamatay ng mas maaga ay mas bagay para sa isang demonic martial artist. Sabi naman ng isa, tama na yang kalokohan mo. Fair na kumain, mamamatay na ako sa gutom. Hoy hintayin niyo ko, tumatakbong sabi naman ng isa. Nang makalayo na sila ay hindi mapigilan ng isang madirigma na magalit sa kanyang mga narinig. Akmang ilalabas na ang kanyang espada habang sinasabi, mga walang hiya. Ngunit pinigilan siya ng kasama. Lumingon siya at galit na sinabi, ang lakas ng loob nilang magsalita ng masama tungkol sa iyo, batang Panginoon. Kalanganan kong punatan ang mga bibig nila. Ngunit nginitian lamang siya ng ikalawang batang Panginoon na si Guan Tiong, at sinabi, kailangan ba talagang patulan ang bawat sinasabi ng mga walang kwentang tao? Naglakad na siya palayo habang sinusundan ng tauhan. Sabi niya, may mga tao sa loob ng divine cult na magsasalita ng masama hindi lang laban sa akin, kundi pati sa unang batang Panginoon at kahit maging sa Demon Lord. Balak mo bang hanapin sila isa-isa para patahimikin at paslangin? Ngunit sa isipan ni Guan Tiong, di niya may kakailan na laman nga ng usapan ng lahat si Soryang nitong kamakailan. Ngunit nakangiti lang siya at nagpatuloy sa pagsasalita, sabi ng mga tao, hindi isang krimen na magsalita ng di maganda kahit palaban sa emperador basta't sa likod nila, sa lugar na hindi kanila maririnig at makikita. Yumuko naman ang tauhan at sinabi, ipagpaumanhin po ninyo. Nadala lang ako ng emosyon ko. Sa isipan ni Guan Tiong, sabi niya, kasing halaga ng pagkilala sa iyong sarili ang pagkilala sa iyong kalaban. Kaya para dito ay nandito ako ngayon sa palasyo ng Demon God sa unang pagkakataon sa loob ng isang taon. Kaya wag na nating troublemayan si Soryang. Tumambad sa kanyang harapan ang matayog na gusali. Habang pinagmamasdan ito, naisip niya, pero ang palasyong ito ng Demon God, ni hindi ito marangya o nakakasilaw. Pero ito ay makisig, marangal, at tahimik. Tamang-tama ang ganitong uri ng gusali para sa isang Diyos. Nakakamangha pa rin kahit ilang beses ko na itong nakita. Gusto ko talaga ito. Ang manirahan dito habang pinagmamasdan ng buong mundo, gaano kaya kaganda yon? Napangiti siya habang iniisip ang pangarap na ito. Saka lumapit papasok. Nang marating ang pintuan, sabi niya sa mga gwardya, ipaalam mo sa Demon Lord na nais ko siyang makita. Ngunit sabi ng gwardya, paumanhin, pero bawal ang mga pagdalaw ngayong araw. May pangamba sa kanyang tono, tinanong ni Guan Tiong, may nangyari ba? Sagot ng gwardya, ang ikatlong batang Panginoon at ang Demon Lord ay may pribadong pagpupulong ngayon. At napuno ng pagkasindak sa mukha ni Guan Tiong. Nakilala natin ang isang bagong karakter.
Ano kaya ang magiging papel niya sa labanan sa pagmamana? Siya ba ay magiging bagong kalaban? Abangan sa susunod na kabanata.